Hello mga idol, magandang araw po sa inyo. So nakalagay nga sa title, no? Paano ba i-set ang parameters ng inyong mga SRNE SCC? Okay, so para sa mga beginners po ito mga idol, no? So ituturo na rin natin kung paano babasahin itong specs ng ating ginagamit na SRNE. So marami kasi akong napapansin mga idol na maraming nalilito dito kung paano i-set at kung paano basahin itong kanyang specification, no? So maraming nagtatanong. So ito gagawa na lang natin ng video mga idol, no? Tatalakayin natin ito. Bago tayo magsimula, sa mga bago po natin mga viewers dyan mga idol, kung hindi pa po kayo nag-subscribe or hindi pa kayo subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe sa ating YouTube channel mga idol at paki-like na rin at mag-comment down below kung ano man ang mga gusto nyong itanong regarding sa solar, no? Okay. So dito, ito, zoom in natin. Ayan. Okay. So ito, dito mga idol, no? So dito sa 30 amperes, ito ang kanyang battery voltage, 12 volts to 24 volts. Parehas yan sa ML2440, 12 volts, 24 volts. Ang pinagkaibahan lang nga nila mga idol, itong maximum solar power. Ibig sabihin itong mga nakalagay dito, under 12 volts mga idol, 400 watts. Ibig sabihin yan hanggang 400 watts yung maximum na panel na kayang tanggapin ng solar charge controller na to, no? Kung kayo ay 30 amperes na user, no? So ganun din sa 40 amperes, ganito sa under 12 volts hanggang 550 watts lang na solar panel. Maraming gumagawa na ito mga idol. Sinusunod nila yung 550 watts na solar panel, no? Saktong 550, which is para sa akin mga idol, kung susundin natin ito, magkakaroon tayo ng ano dito mga idol na problema kapag yung panel natin ay nag-peak. Kasi ang mga panel natin ngayon mga idol, lalo na yung mga kilala, yung mga branded, no? Pagka naglagay tayo ng 550, kapag nag-peak, nagkaroon ng cloud effect na tinatawag, nagkakaroon kasi tayo ng maximum peak sa ating solar panel, no? So na-over natin yung nilagay nating 550 watts sa ating controller. So umaabot yan na hanggang 600, hindi natin alam, hindi natin masabi. Depende yan sa sikat ng araw. Lalong-lalo na mga idol kapag humangin, lumamig yung panel or nagkaroon ng konting shading. Basta kapag nagkaroon ng cloud effect mga idol, nagpipik talaga ang ating mga panel. Hindi nyo mapapansin yan kasi ano yan mga idol, hanggang may mga seconds yan. 2 to 3 seconds. So pagka nag-peak yan, mag-error ang inyong MPPT at possible na ikasira ng inyong solar charge controller, no? So malinaw, under 12 volts, ang maximum solar power niyan ay hanggang 550 sa ML2440 sa 40 amperes. Mag-stick na lang tayo dito sa 40 amperes. Parehas din yan dito sa yung explanation natin. Parehas din dito sa 30 amperes, no? Okay, so yun mga idol, wag nyong isasagad yung maximum solar panel or maximum solar power hanggang 550 watts lang po, under 12 volts. So kung kayo ay 24 volts, ganun din, 1,100 watts. So yun yan. So dito sa solar VMP mga idol, 17 volts to 75 volts. So dito muna tayo sa 12 volts ng 40 amperes. Ibig sabihin yan mga idol, minimum natin na working voltage dito para mapagana ito or para gumana ng maayos ay hanggang 17 volts. Kapag below 17 volts yung input ng solar panel nyo, ay hindi gagana ng maayos itong SCC nyo. Pwedeng ibig kong sabihin mga idol, hindi gagana ng maayos yung charging ng inyong solar panel nyo. So baka may possible na hindi niya mabasa kapag below 17 volts. Okay? So maximum naman yan hanggang 75 volts. Yung maximum niya, hanggang dun lang. So yun, no, pagka hindi nyo sinunod ito, pagka minimum yung 17 volts ng panel nyo, baka hindi mabasa ng inyong SCC yung solar
yung solar panel input nyo, yung dito, yung nakalagay dito sa PV nyo. Hindi nyo mababasa. So baka magtaka kayo, no? So baka salpak kayo ng salpak. Mababa pala yung input voltage ng inyong panel, no? Okay. So dito naman yan sa under 24 volts naman, 36 to 75 volts. Ibig sabihin, minimum yan 36 volts yung minimum na voltage na required dito. So para mabasa niya yung inyong panel. Under 24 volts yan mga idol, no? So ayan, solar BMP, malinaw mga idol, no? So dapat sinusundan niyo yan. Okay, dito naman sa maximum solar VOC hanggang 100 volts lang po yung ating solar VOC. Input yan mga idol, no? So wag nyo ring lalagpasan yan. Sundan nyo ng maayos yung specification, nakalagay na po yan sa harap ng inyong SCC. So hindi lang sa SRNA, may mga iba ring SCC na mayroong requirements. Kailangan binabasa nyo muna, no, bago nyo pinapasok-pasok kung anong nilalagay nyo dyan sa inyong SCC. Okay, dito naman sa ating maximum charging current hanggang 40 amperes. Ibig sabihin yan, hanggang 40 amperes lang yung kayang tanggapin ng SCC na ito na sa kanyang charging, no? Dito sa kanyang charging hanggang 40 amperes lang. So kapag lumagpas dyan mga idol, magkakaroon ng problema. So hindi pwede yung masyadong malaki yung panel nyo, kaya merong nakalagay dito hanggang 550 watts lang mga idol. Okay? So kasi i-track niya pa yung maximum power point ng inyong panel. Kapag na-track niya yun, ay mataas yung kanyang ilalabas na amperyahe. So ayun mga idol, no. Dito naman sa ating max load power, so yung iba nakalagay na dito sa kanyang specs yung load power, pero marami pa rin nagtatanong. Siguro nalilito kayo mga idol, no. So sana mapanood nyo yung video na to at para malinawan kayo at para masundan nyo yung ginagawa nyo dito sa inyong mga solar charge controller, kasi sayang naman kapag masira lang. Ang mahal pa man din ng ganitong klaseng SCC mga idol, no. So dito under 12 volts pa rin sa 40 amperes hanggang 240 watts lang. Anong ibig sabihin yan? Ito lang yung kayang ibigay ng SCC na to, under 12 volts hanggang 240 watts lang yung pwede nyong ilagay dito sa load na to. Okay? So kapag lumagpas dyan ay hindi na po advisable kasi masyado na pong malaki yung tinatrabaho ng SCC nyo. So dito hindi rin advisable mga idol na dito nyo isalpak yung inyong inverter. Hindi pwede yun mga idol. Ito pure load lang to, pure DC load only. Hindi ibig sabihin DC load eh dito nyo na isasalpak yung inyong solar panel. Hindi pwede, masisira to mga idol. Baka pwede ring masira yung inyong inverter na isalpak. So pag-isipan nyo munang maigi, okay, yung ginagawa nyo. Huwag po kayong magsalpak kasi baka mamaya mga idol sayang naman yung inyong mga gamit. Hindi po basta-basta yung ating mga pyesa ng ating solar materials, no. Okay, so dito naman tayo sa pag-set ng kanyang parameters, no. Ito, so power up muna natin. Ayan. So marami rin nalilito dito kung paano ba mag-set up ng parameters sa kanilang mga baterya. Okay. So dito mga idol, long press nyo lang ito. Yung pinaka right na button, ayan. So long press, pagka lumabas, bitawan nyo na. So dito naman, ang nakaset sa akin kasi dito sa aking SCC na to ay naka-use ako o naka-user. So dito kasi sa user mga idol ay adjustable ang mga parameters dito. So pwede nyong i-tweak or pwede nyong ibahin yung inyong mga parameters. Depende yan sa inyong gamit na baterya. At syempre dapat kapag nagsiset kayo dito sa user, alam nyo na yung inyong ginagawa, no? So dapat meron din kayong data sheet ng inyong mga baterya. Napaka-importante niyan kung magsiset kayo ng user, kasi hindi pwede yan na basta-basta na lang kayong naglalagay ng mga parameters dyan sa user mga idol, no? Okay, so pakita ko lang dito sa user kapag kayo sa user, click nyo lang ulit yung right.
Okay, so 12 volts kapag ka nag-blink yan, ibig sabihin 12 to 24 volts yan, automatic yan mag-a-adapt ng voltage, no? So click nyo lang ulit. Ito sa equalize. Dito kasi sa equalize mga idol, ito yung type ng parameter niya na mag-equalize siya once a month. Okay, so ito hindi ito mag-equalize kapag ka totally nag-shutdown or na-i-off nyo ang inyong SCC, back to zero yan. So magro-roll back yan back to zero. So every month ito nag-equalize yung inyong SCC, i-equalize niya yung inyong battery. So next, boost. So kapag ka nag-set kayo ng 14.2 at nag-boost siya, hanggang 14.2 lang yung kanyang aabutin na voltage. Okay, so kaya sinasabi ko sa inyo, dapat meron kayong specification ng inyong battery, meron kayong data sheet, kasi yun yung itatali nyo dito, yun yung susundan yung ilalagay dito sa inyong SCC kapag kayo gumamit ng user. So pang ano na to, pang anong tawag doon, so pang high level na yung setup dito sa user, hindi pwede sa mga beginner mga idol, no? Dito naman sa float, kapag inyong battery ay naabot na yung kanyang full charge, isiset nyo rin yung kanyang float mga idol. So ito nakaset lang ng 14.2, so mag-float lang yan mga idol sa 14.2. Parang naka-steady lang siya dyan, so hanggang dyan lang siya. Next, ito na yung kanyang low voltage, hanggang 12.6 lang, kaya sabi ko nga meron kayo dapat data sheet. Okay, so yun lang naman. So ito yung kanyang low voltage disconnect. So pwede nyo ring i-adjust yan. Ayan. Kapag ka naglagay kayo ng load dito sa inyong SCC, yan. So masusunod ito. Kapag ka wala, hindi yan masusunod. So kapag ka kayo ay lithium, ayan, ilagay nyo lang lithium kapag ka kayo ay lithium ion or lithium iron phosphate, ayan. So basta Li, mga naka-LiFo or lithium ion, yan. Li nyo lang, set nyo lang. Kapag sinet nyo na yan, wala na kayong ibang gagalawin. So next sa Li, ayan, gel. Kapag yung battery nyo ay gel type, ayan, set nyo lang sa gel. So next, SLD or sealed lead acid, ayan, pang mga lead acid to. Ito flooded naman. So kaya nga sinasabi ko sa inyo, dapat yung battery nyo, alam nyo yung klase ng inyong battery or meron kayong data sheet, kasi baka mamaya mga idol, gel type pala yung battery nyo, nilagay nyo sa sealed or flooded, magkakaiba kasi ng yan ng parameters. Ito kasi preset na to yung mga parameters niya, hindi nyo pwedeng galawin unlike sa user, no? So preset na to, hindi nyo siya pwedeng iset kapag sinet nyo na. So tandaan nyo mga idol, yung mga klase ng inyong mga battery, yun yung isa-set nyo dito. Kung kayo ay lithium or gel or flooded, sealed lead acid, ayan, mamimili na lang kayo. So kapag nakapili na kayo, so for example flooded, long press nyo na lang. Ayan, naka-flooded ka na. Okay. Dito naman kapag gusto nyo paganahin yung load pala mga idol, no, single press lang itong right side. Makikita nyo dyan mga idol, gagalaw ito. Ayan. So meron siyang icon na papunta sa inyong load or sa ilaw. So kapag kaya umilaw, ano na to, yung load nyo dito ay powered na. So meron ng power yan, meron ng voltahe. Kapag i-off nyo, single press lang din naman yan. Ayan. Okay. So yun lang mga idol sa pagsaset ng inyong SRNE. Ganun lang kadali. So, ang ina-advise lang natin dito, dapat talaga napaka-importante, alam nyo yung inyong klase ng battery na ginagamit nyo. Para hindi naman kayo magka-problema, kasi baka mamaya, gel yung battery nyo, kaset kayo ng flooded. So, iba yung parameters kasi ng mga idol, pwedeng mas mataas sa inyong specification ng battery, masisira yung inyong battery mga idol. Ito naman yung voltage ng inyong panel, no? So isang pindot lang baba, ayan, 0.0, wala tayong input ng panel, so kaya 0. So next, yung amperyahe, ito yung amperes na pumapasok sa inyong battery galing sa inyong panel. So dito lumalabas yung amperyahe. Ayan, makikita nyo dito yung display niya kung ilang amperes yung pinoproduce ng inyong solar panel at yung
trinatrabaho ng inyong SCC papunta sa inyong battery bank. Okay. Ito naman yung voltage ng inyong battery. Makikita nyo dyan mga idol. Ito naman yung amperes. Kung ilan yung amperes na pumapasok sa inyong load. Kapag meron kayong load dito sa inyong SCC, yan, makikita nyo dito yung ilang amperes. Ito naman yung AH. Ibig sabihin niya yung ampere. Yan yung magpapakita ito sa hapon na. No? So kapag bagong setup yung SCC, makikita nyo to kung ilang AH yung kanyang naipasok sa inyong battery. Ayan, makikita nyo dyan, may mga 10, 15, depende yan sa laki ng inyong solar panel at laki ng inyong power bank. Makikita nyo kung ilang AH. Pero hindi nyo to pwedeng gawing pinaka baseline nyo kung ilang AH yung inyong battery. AH din ito sa inyong discharge ng load. Yung ilan yung nakuha nyo. So ito yung temperature ng inyong ng inyong SCC, yung gaano siya kainit. Umiinit to mga idol kapag trumatrabaho, no. Okay. So ito naman yung oras ng inyong load. Kung gusto yung automatic na mag-on or off. Ayan, meron din siyang features na ganyan. Isa-set nyo lang. So ito ay nakaset ng 15 or 15 hours. Tignan nyo na lang sa inyong manual. May manual yan nakasama. Ito naman naka-display dito kung yung error ng inyong SCC. Ayan. So E0 wala yan, walang error. So yun lang. Ganun lang kadali mga idol yung pag-set ng parameters nito, no. So ito napaka napaka basic lang. So basta nasundan nyo yung ating video. So panoorin nyo ng buo mga idol. Huwag nyo i-skip para naman mapanood nyo ng buo. At syempre yung mga information na sinasabi natin dito mga idol ay para ma-absorb nyo rin, no. So yun lang naman mga idol. So sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan mga idol, mga tropa, please subscribe sa ating channel para lagi kayong updated, no. At paki-like na rin and paki-share na rin para marami makapanood ng ating mga videos, para marami ring matuto. So share natin yung knowledge kasi libre yan mga idol, no. So yun lang naman, kaya ginawa ko tong video na to para maano nyo rin kung paano iset yung inyong mga solar charge controller na gumagamit ng ganito SRNE brand. Okay, so yun lang mga idol, maraming salamat at God bless po sa ating lahat.